Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong sikuting ng norte na ito. Matapos ngang aminin ni Manang Aimee at isiniwalat nga ang pagiging polboronic nito. Ayon nga kay Manang Aimee ay talagang handa nga siyang tumistigo nang sa ganun ay maparusahan nga itong sikuting ng norte na ito. Dahil sa kanyang pagiging polboronic ay talaga naman daw ay inaangat ang matataas na opisyales na may record ng mga pangungulimbat ng kaman ng bayan at talagang nagbebenta ng mga pulburon nang sa ganoon ay hindi nga raw sila tutol at hindi maiimbestigahan itong sikuting ng norte. Ngunit ayon kay Manang Aimee ay handang-handa siyang makipagtulungan sa mabubuting mga opisyales nang sa ganoon ay maparusahan itong si Lisa Tanas, kuting ng norte at Tambaloslos. Dito nga natin makikita na marami na rin men in uniform na talagang matibay na pinaglalaban nga ang katarungan at handa nga silang makipag-ugnayan sa mga pangyayari para sa kaibubuti ng bansang Pilipinas na kung titingnan natin ay kawawa na nga ang taong bayan dahil nga sa pamumuno ni Kuting ng Norte ay hindi na gumaganda ang bansa natin, ngunit lumalaki pa ang utang at talagang nakakatakot ng lumbes dahil hindi na nga safe dahil nga sa maraming mga pulboronic user at talagang nagtutulak pa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yun ang kamukha niya, di ba? So, wala. Strip him from everything. He's nothing. In the eyes of God, he's nothing. Because you can have the title here sa mundo natin. But the moment na ang kumilos ay langit na kahit hindi pa hinog ang Inday Sara, ilalagay talaga siya. Like David, na kinaya nga yung Goliath eh. Kaya kayo na mga nakapwesto dyan, pagka ang Inday Sara hininog pilit ng langit, ay matakot kayo. At pagka ang taong bayan isang gising lang, ginusto ng langit, yung araw na yon isang gising lang, lahat kayo naka war mode, freedom mode, o kaya democracy mode. naka ano kayo, yung independence mode. Ayaw na namin. Doon kayo matakot kayo. Because kami, we can always invoke God's protection, God's presence, God's guidance, God's power. We can invoke that. Kaya mga kababayan, huwag kayong natatakot. Huwag kayong nalulungkot, huwag kayong nasisiraan, huwag naman bait, nasisiraan ng kalooban na wala na eh. Wala na eh. Ako ganun din eh, pero I always, it's a point na pagkakunyaring na parang patong-patong yung problema, you go back to God, you go back to heaven, and seek answers. And He will answer you eh. So nung inaano ko, ano ba yan? Ano ba nangyayari? Ano ba? Tama ba yung ginagawa namin? Ano yung kulang? Etc., etc., etc. And then, pumapasok na sa isipan ko. That's how God answers me eh. No? Pumapasok sa isipan ko, ano yung dapat gawin, ganun. Kala nyo, ako yung may wisdom, no? It's God's wisdom na ang umaandar. Yung may sakit ako sa puso, and then kaya ko pa, it's God's power, His strength, His blessing that I am still around. Kaya, ako'y naniniwala na if I invoke God's almighty power, good luck sa inyo. No, good luck sa inyo. Mabuti na yung nag-aalaga na lang ako ng kambing eh. Kaya huwag kayo natatakot dyan sa ano na yan. Tapos, exercise nyo yung freedom of expression nyo. Huwag kayo natatakot kasi mga ano lang yan. Kunwari lang silang matatapang, kunwari lang silang nasa ano,
Isipin nyo, tayo yung may katuwiran. Tayo yung, wala tayong ginagawang krimen. Wala kayong krimen na ginagawa. Nagsasalita kayo. Kasi pinakikita ninyo na nagagalit kayo kasi wala sa hulog yung ginagawa nila. Wala sa hulog. Kaya, nagnanakaw sila. Umaabuso sila. Dapat lang batikusin. Itong mga to, mga pikon pa, sila. Pikon. Matapos ang batikusin, sila pa yung galit. Sila pa yung may katwiran. Mga ulul kayo. Mga ulul kayo. Matatapos din kayo. No, bitay ang kakaharapin ninyo sa taong bayan. Pagka umikot ang gulong, bibitayin kayo. Isa ako sa bibitay sa inyo. Wala ninyo. Hindi Authorize ako langit. Nabitayin kayo. Wala nang katinuan itong bansa natin. Ngayon, kung hindi man mangyari ang reboot na yan, under Inday Sara, wala. Hindi pa hinog eh. Hindi pa meant to be. Hintayin ko yung reboot ng langit. Walang makakatakas doon. Lahat ng masasama. Yari. Reboot ng langit. No? Yung Armageddon na yan. Yung mga umiikot yung mundo like lahat ng between nahuhulog. Imagine yung na yan. Lahat ng tubig dagat, tubig ilog, magiging pula. Imagine yung delubyo na yun. Kahit saan ka magtago, magkakrak yung mga wall, bagsakan yung mga building, sipin nyo, paano yung kondo ko? Wala, giba yun. Giba yung mga kondo. Ay, nako, no. Kaya yung mga material lang, masyadong material, good luck sa inyo. Ang yaman ay nasa pagtulong sa kapwa. Kaya yun, we are in the right track. Cooperative, kambingan, SFGF, cooperative. Nasa tamang direksyon tayo because ang nasa isipan natin ay tumulong sa kapwa natin. Nakatulong na nga tayo, 4 na tao, di ba? 4, 5. Nakatulong na tayo kahit wala pa tayo. Pero we're slowly setting it up and hopefully by February we have 200 heads ng kambing plus 100 na inahin. That's 300 heads na kambing. That's good enough and then we'll have a restaurant. We'll have a restaurant and then we'll have a dispersal, farm, nationwide, region 1 hanggang Tawi-Tawi. Ang kabuhayan yung natin. Then eventually, we will breed our own Maximus line, parang ganon. O Spartacus line, Hannibal line, o kaya mix, no? Bin Laden line. May Bin Laden kami na stud, na bull. Ang tawag doon. Billy goat. No? So, we're going there. And with God's grace, yung kami pupunta. So, napunta na ako doon sa kambingan. Balik ako doon sa topic. All in God's time. Kaya kung titignan ninyo, then matapos na dineliver ang mga Israelites, no? After 400 years of captivity, tapos nun, all this power na, display of power, parting of the Red Sea, hanip, hanip yun. Parting of the Red Sea, before that, yung plague, di ba? Mga palaka, yung mga boil, yung namatay yung mga isda, yung langaw. Only to let the Israelites suffer wandering around in the wilderness, in the desert, for 40 years para maubos yung generation. At that time, it seemed to be a good idea sa langit ng cleansing. Kasi nag-develop na ngayon, yung cleansing ngayon, pag sinabi mong cleansing sa isang kultura, patayin lahat ng mga gago. Yun yung cleansing. Pero ibang klaseng cleansing ng God, ng langit. Doon kayo, wandering around sa wilderness. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Wala pang GPS nun eh.
Wala pang satellite imagery. Wala pang Google. Hello, Google. Map towards Jordan. Wala talaga. Promised land. Okay, sasabihin ni Google, ano? Eh ngayon, wala eh. Yung kanila noon, wala. Talagang nawala sila hanggang sa namatay na yung matandang generation, and then natira na lang yung kala Joshua na ano. So, ganun din ba ang gagawin sa Pilipinas? Na tayong mga nasa senior na, hindi natin abutan ang magandang Pilipinas. Ako, sinasabi ko, we can change it in our lifetime. Kaso ang problema ayaw yung iba. Nakakaano minsan I hear myself, it's not worth dying for. Oh, it's not worth dying for. Lalo na ibang senior, nakapila ng taxi, dami-dami senior, tapos nun, merong sumisingit, may dumating, sumisingit, mga walang niya kayo, mga hinayupa kayo, mga kayo, kung sino man kayo. Sinabi namin lahat, may pila, ayun, ang layo, sa likod, pumila kami lahat. Madalang ang taxi kasi umuulan eh. Aba, ang ginawa, umalis sila, pumunta doon sa dulo, yung kumpila ng taxi, doon sumakay. Sa galit ko, sinabihan ko yung sa SM. Pakisabihan nga yung taxi driver na next time, wag papayag na sumakay yung pasahero doon. Kita nyo, daming pila dito eh. Dami yung ganun. Sinabihan, anong sabi ng driver? Isa ka pa ha. Sabi ng driver, grab ako eh. Nagpasundo. Imagine. Paano yun? Nakapila nga sila dito. Tapos sasabihin grab. Ba't siya pumila doon? Kasi kung grab siya, dapat doon siya sa kabila dumaan. Hindi siya pipila. Doon sa pila ng mga taxi na nakapila para doon sa pila ng pasahero. Kaya nga palusot. Kaya sabi ko nga, are these the kind of people that I will die for? No, inyo na lang. Bahalang Pilipinas, malubog tayo na bangag, komunista. Ganyan kayo eh. At saka, yung mga taong bayan na gustong mag-rally, mabaguhin ito, nagkakalabas-labas na yung kanilang mga gilagid, yung kanilang mga litid sa leeg. Kakatawag, sumama kayo sa amin. Hindi naman kayo namamansin. Ayaw ninyo. Sige, mo. Magkaganyan ng Pilipinas, mga ina nyo. Wala kayong pake. At least sa SFGF, meron kaming ginagawa na hakbang para hindi kami magmukhang tanga, magmukhang nganga. Because while we're waiting for maturity ng investment ng langit sa atin, mga Pilipino, minamarapat namin na mag-contribute kami ng aming mga resources, talent, pawis, pagod, kahit yung mag-alala lang, idea, magkwento-kwento, may naitutulong, and then we're all looking into something positive na, wow, may kambing na kami. Wow, may pupunta kami. After ng kambing, wow, meron na kaming farm, lupa, na pag-aari. After that, meron na kaming bakahan. After that, etc. And then eventually, kahit sinong member namin, pwede namin tulungan. At yung mga kasama natin na pagka nangangailangan, nandiyan kami. Nandiyan ang grupo. So, yun yung developments. I will blog about it mas in detail pagka nasa farm ako. Pero right now, kaya nga hindi ako naka-vlog kasi nga sobrang busy. Pagdating ko dito, nakatutok agad sa lubong yung aso sa akin na papaanakin, ang dami. Sipin mo yung yung pagdating ko meron ng sinilang na 6, may dati ng 5, 6, 11 na, bago nag-on-deck yung 3, 6, tsaka 5. So, 17. O all in all, 28. Nandiyan lahat. Meron pa isa na hinihintay ko, pero hindi ko na mahintay yun. Bahala ka na sa buhay mo. Saan ka na? Hachi! Hachi! Ayun, mga anak na nga rin yun. Naghanap na ng pugad eh.
Need to go down. Need to go farm. So, yun yung ano. Wag din yung you do not feel frustrated. You do not preempt God's plan. Hindi natin alam hindi natin naintindihan. So, ang pinaka-the best dyan, ipagdasal natin, pagdasal na lang natin. Pagdasal natin na sana mangyari yung reboot nating inaasam-asam, baguhin yung COMELEC, paliitin ang isarayang Congress na abuso, Senado, paliitin, mga walang nga kayo, kinikita ninyo yung pera ng taong bayan, 300 plus congressmen, palitin natin, 18 na lang ang kailangan, ang laki na matipid, i-full coverage natin ang PhilHealth, lahat ng binayad ng taxes, ibalik sa atin after 20 years, kahit magkano yun, maglagay tayong Council of Elders. So I'll just have to talk about it again, and again, so that each one of you will have an idea how to reboot this country, whoever man sa inyo ang upo. Ito pa isa pang gusto ko sabihin. Kung kayo nagdududa kay Inday Sara, na bata pa, kulang pa, wala pang experience, etc. Ang may sasagot ko sa inyo, meron pa bang iba? Wala na Pinag-isipan ko ng pinag-isipan, wala Wala. And you have to contend with third. Yun. Ginugurgol na naman ako. Ginugurgol ako. Teka, basahin ko na muna kayo. Basahin. Baka hindi Thank you, IT Ching. No? Good evening. Evelyn Berina, good morning from Canada. Kamusta na, Ma'am Evelyn Berina? Kenzo Sato, good evening po. Tagal-tagal din kayo nawala. O nga, naging kambing na ako. Tsaka, wow. Dio Rulan, thank you for waving. Rosita Belandres, thank you. Eliamboy, good evening, Sir Dado. Mary Fe Villa, good evening, Sir, watching from Hong Kong. Thank you. Kamusta mga taga Hong Kong? Marvtech 24, good evening, Sir Dado. Sunny Bingo, ay, long time no see. All right, sir, kamusta naman? Sa'yo, looking great tayo, sir. God bless. Nakapagpahinga ako, katulog ako ng isang araw, ng ilang oras, nakapagpahinga. Okay na ako. Nakarecover ng konti. Jelisa Pagi, sir, musta na po kayo? Okay lang. Erlyn Pakat, good evening po. Flores JVTV, good evening, sir. Bobby Obtuhan, abang-abang lagi, sir. Thank you, pasensya na, hindi ako nakablog kagad. 11 araw. At ang topic ko nga ngayon is, wag nating madalin. God has an eternity. God has all eternity. And we are just His subjects, loyal subjects na we wait for God's hudyat. Anong una, inisip nga natin, ang maghudyat, tayo, si Inday Sara. God is in control So yung hudyat, sa kanya manggaling yan. Yung isang araw, gising natin, o lahat ng play talaga, galit ng taong bayan. Yan, And remember, God's wrath is something na nakakatakot, no? Sipin mo Sodom and Gomorrah. Sipin niyo the Great Flood, no? It took how many years? 100 years for Noah to build the Great Ark. 100 years, no? Down, mami, down. Yung aso po mapanit. So, 100 years na So, imagine yung all in God's time. And yung sinasabi ko na si Jesucristo, Lord Jesus Christ, na rin ang nagsabi, ang nagpili ng kanyang apostles. Can you just imagine? Siya na yung pumili. Yun na ba yung pinakamagaling at that time?
Pero it was God's choice. No? It was Jesus Christ na choice. Isipin niya, pinili niya. May Judas. Kaya nga, kung isipin ninyo, yung mga current na mga leader natin ngayon, wag na may design yan, may plano yan. Kasi kung walang Judas noon, hindi mabibitay si Kristo kasi wala magsusuplong. Hindi mo siya kilala ng mga intel asset ng mga, sino ba yung Kristo na yan? Ano ba yung tsura niyan? Bossing. Lagay. 30 pieces of silver. Halikan ko. At yung hinalikan ko, yun. Buti na lang hindi mo kakilala, no? Mabeso-beso ka noon at that time, may bitay ka. Crucified ka, no? So, imagine, siya pumili at sinasabi pa niya, mamaya merong magta-traidor sa akin. Uso ngayon yun. May traidor. Uso ngayon yun. Na nabudol ko na, tapos nun meron pang Judas na kasama kayo, Madam President. May Judas pa dyan. Kaya wala ako dyan. Wala ako dyan. Hindi ako sumasali dyan. So, yan. And yung pinaka-trusted niya, where I will lay down the foundation of Christianity. My church, you will be the first Pope. Pope Peter. Alagang manok. Kaya pala, nagalaga ng manok. 3 beses pagtilawak ng manok ay hindi mo ko kilala. Imagine, yun yung pinaka-the best na apostle niya ipagkakaluno si Kristo. Hindi ko kilala yan. Di ba kasama ka yan? Hindi ko kasama yan. Iwas puso yung gago, no? Upon which, the Roman Catholic, siya yung naging supposed to be na first Pope, no? Kinikilala siya yung unang-unang Pope ng putya yan, no? Di ko kilala yan. Kaya nga yung si Duterte Sr. Di ko kilala yan. sabi ni Torre, hindi ko kilala yan. Anak lang to, itong mga karakter natin, no? So, you find answers when you relate it to what is written in the Bible. You find answers because it will ease up your pain. It will ease up your frustrations. Tapos may doubting Thomas. Isipin niyo, may doubting Thomas pa. Kinakailangan makita ko yan. Yung sugat. Di nga, nandito na nga Hindi, kinakailangan mawakan ko yan. Kaya nga, kung people power yan, kailangan makita ko nandoon. Nandoon yung si Inday Sara mismo, kaya ako lalabas. Pagka ganyan tayo, walang mangyayari sa atin Kita mo nga yung karakter nga nung 12 apostles Walang yung karakter ng 12 apostles hindi yun na yung pinaka-the best noon. Fast forward. With all the technology now, may cellphone pa, may Google, may mga TikTok pa, may YouTube, may mga vlogger na. Anak ng toka. Hindi pa united. Kanya-kanyang agenda That explains na a lot na tapos in-expect nyo si Inday Sara tatayo, pinapressure nyo na gusto. Hindi pa nga Ang requirement ko lang, ka-Inday, magdasal ka lang. Seek guidance. Yun lang. Don't be afraid. Find strength in God. Find the wisdom. He will give you wisdom. He will give you the protection. Nothing can harm you. Nothing. Not even the devil himself can harm you, Inday. Just manali ka lang sa Kanya. Believe in God. And He will put you there. You will be the next president. The Filipino people will be allies of God. We will put you there.
in God's time. Down! Down, 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 down. Sa salita ko dito, nakakaano ka, kala mo, nalilibang ako. Sorry. So, it is God's time talaga. Kaya wag natin puwersahin. Mag-alaga muna ako ng kambing. Mag-alaga mo ng kambing. O, di ba? Magpaanak muna ako. Kita mo, abutin pa yan na may 1,000 heads na kami. Wala pa nangyayari dyan eh. Pero, if we have 1,000 heads, wow. Then, kaming mga nag-chip in, nag-incorporate, at nagtumaya dito sa aming endeavor, will be so happy. Because we have something to lean on, something to give to our next generation, our children, mga tagapagmana namin, sa aming pamilya. At masaya kami kasi nakakatulong kami sa aming mga kasama, sa aming mga members, na kung hindi dumating yung inaasam-asam natin na reboot na RevGov, ay at least meron tayo nito. Yun yung pagkakaiba ng grupo ng SFGF sa ibang grupo. Iba nagsabi, ba't ko iniwanan yung FGF? It's a problem of leadership Leadership. And may problema nga yung puso ko. Ayoko na talaga, kaya tama na yon. Bahala na si Commander Bukay doon. Total, kaya naman niya patakbuhin. Commander Bukay, advice ko sa'yo, patakbuhin mo lang FGF. No? Gusto mo gayahin mo yung ginagawa ng SFGF, okay lang yung gayahin nyo. Pero yung magsasalbi kayo, original, that's divisive. That's pangit yun. No? At kinocompuse yung tao. You do not own the person. Sa SFGF, walang sumpa-sumpa. No, I will, ganyan. Sumpa-sumpa. Walang ganun. We do not own the person. It's all voluntary. Yung FGF, kung gustong sumali sa SFGF, sumali kayo, kung gusto niyo, okay lang sa akin. Pero kung mag-espiya kayo sa SFGF, wala kayong mahihita sa SFGF. No? Mabablanko kayo. May great wall ang SFGF. Panay kindness panay love, panay equality ang ng SFGF. At saka, we have something to show for. Nandyan yung tiwalaan, walang siraan sa SFGF. Pero dyan sa FGF kasi, nangyari dyan parang parang balitaktakan no? Ayoko ng ganong atmosphere So, ako na lang ang umalis. Total, nakailangan ko na yung magpahinga ako hindi ko mahindian naman yung iba na kumakalas and then magtatayo ng panibago at yung OFW nagsabi din na gusto nila na magtayo rin. So, ito na ako ngayon. Napunta ako sa marami kong ginagawa. Sa mga SFGF na on the national dito sa Pilipinas, nod lang kayo, tapos nun, iwasan nyo na yung gusto nyo ako makita. Mag-online na lang tayo kung gusto niyo yung in-person, magastos yun Alam nyo, yung unang-unang mga contributions ng mga OFW, naubos sa kakarali, naubos sa mga meet and greet. Sayang, kung nung pa lang, na sinasabi ko na magkaroon tayo ng mga venture para umikot yung pera kasi hindi forever na nandyan yung mga OFW para sumuporta. Mga hard-earned money yan. So, mas maganda, paikutin natin yung pera. Although yung inaano nga ng OFW, pang suporta para makaikot, para lumago. We appreciate that so much, no? Maraming salamat sa mga OFW na kahit katiting lang. And even Norlin Picache na galing na sa abroad and nandito kahit hirap siya, tumutulong siya. No, na nakamatayan na nga Hindi niya nakita ang Pilipinas na maganda. Kaya nga, hindi man dumating yung Pilipinas na maganda, I want to ensure na maganda ang ating mga buhay. Kayo, lahat ng kasama sa kooperatiba, ay meron kayong sinasandalan na pamilya na hindi kayo iiwanan ba? No, na hindi kayo mapapasama kasi nandyan lagi yung mga kasama. And we're doing something.
na madali lang, hindi yung pagka na-tiyempo, lahat tayo hirap, lahat tayo, wala may ko-contribute, bubunot ka, may tulong lang namin, 1,000, 2,000, gano'n, 5,000, 10,000. Pero kung meron tayo na talagang dyan, naka-standard na tayo, meron tayong policy na ibablog ko yon na how to do it, because I did it in 1997, when I was vice president of a company. So, kayang gawin. And ngayon nga yung tatlong pillar nga gagawin ko eh. Gagawin ko with the help of those who believe in me. Gagawin ko kasi it's the way to go. So yung mga nagtitiwala sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Yung na magpa-follow sa akin, maraming salamat. Ang ang question ko lang kasi,